Bago mo pa man buksan ang pinto ng araw na ito, nais kang salubungin ng Diyos sa kanyang kapayapaan. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng buhay sapagkat sa bawat umaga may panibagong biyaya. Sabi sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at matuwa sa Kanya. Hindi aksidente na narito ka ngayon. May gustong ipaalala ang Diyos sa iyo na kapag inuna mo siya, lahat ng bagay ay inaayos niya. Kaya ngayon, ihanda natin ang puso. Damhin mo ang katahimikan. Isang sandali lang ng panalangin, maaaring magbago ang buong direksyon ng iyong araw. Simulan na natin ang pinakakailangan mong gawin ngayon, ang tunay na pag-aalay ng iyong araw sa Diyos. Kapag inuna mo ang Diyos sa umaga, hindi lang ito gawain. Ito ay isang deklarasyon, isang paninindigan na nagsasabing, Panginoon, hindi ko kayang harapin ang araw na ito nang wala ka. Habang ang mundo ay nagmamadali, ang presensya ng Diyos ay nananatiling banayad ngunit makapangyarihan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, may direksyon na naghihintay. Sa bawat desisyon na malapit mong gawin, may tinig mula sa langit na gustong magsalita sa puso mo. Ang sabi sa Kawikaan 3:2-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Walang sayang na panalangin. Walang umagang walang kabuluhan kapag kasama mo ang Diyos. Kaya ngayong sandali, lumapit ka ng buong puso. Ibigay mo ang kabuuan ng araw na ito. Buksan mo ang iyong isipan. Ihanda mo ang iyong espiritu dahil may gustong sabihin ang Diyos sa iyo. Isulat sa comments, Panginoon, ikaw ang pinipili kong kasama sa araw na ito. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na panalangin at salita ng Diyos. Ama naming Diyos, bago pa man sumikat ang araw, narito kami sa iyong presensya. Hindi kami lalapit bilang perpekto, kundi bilang mga anak na uhaw sa iyong salita, sa iyong kapayapaan at sa iyong pangako. Sa bawat bukang liwayway ay may panibagong biyaya. Salamat po Panginoon sapagkat ang paggising na ito ay tanda ng panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon at panibagong paglalakad kasama ka. Hindi ito basta umaga lang, ito ay isang banal na simula. Pinipili naming ialay sa iyo ang lahat, aming oras, aming damdamin, aming mga pangarap, aming mga desisyon. Walang bahagi ng araw na ito ang nais naming ipagkait sa iyo dahil alam naming sa iyo lamang may tunay na kapayapaan at tagumpay. Habang ang katahimikan ng umaga ay bumabalot sa paligid, buksan mo, O Diyos, ang mga mata ng aming puso. Palayain mo kami mula sa pagkabalisa. Linisin mo ang aming diwa mula sa mga alalahanin. Hayaang ang iyong kapangyarihan ay maranasan namin, hindi lang sa panlabas na kalagayan, kundi sa kaloob-looban ng aming espiritu. Sa oras na ito, hinihiling naming ikaw ang manguna. Gaya ng ulap na gumabay sa mga Israelita sa disyerto, naway ang iyong espiritu rin ang gumabay sa amin sa bawat hakbang ng araw na ito. Sabi mo sa iyong salita sa Isaias 30:21, at ang iyong mga pakinig ay makaririnig ng salita sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, magsilakad kayo rito. Panginoon, nais naming marinig ka, hindi lang ngayon, kundi sa bawat sandali. Kung may anumang balakid sa aming puso na humahadlang sa iyong pagkilos, alisin mo ito, Ama. Kung may galit, palitan mo ng kapayapaan. Kung may takot, palitan mo ng katatagan. Kung may alinlangan, palitan mo ng pananampalataya. Hindi namin kayang magtagumpay sa sarili naming lakas. Hindi namin kayang harapin ang hamon ng araw na ito ng walang direksyon divina. Kaya ngayon pa lamang, itinataas na namin ang aming mga plano at isinusuko namin ang lahat sa iyo. Hindi kami natatakot sumunod sa iyong kalooban sapagkat alam naming ang iyong plano ay mas mataas kaysa sa aming inaakala. Panginoon, gamitin mo ang araw na ito upang ipakita ang iyong pagkilos. Maging ang mga simpleng bagay,
mga pag-uusap, mga oportunidad, mga kilos, ay maging paraan upang ipahayag ang iyong kabutihan. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong salita, sa aming pagpasok sa trabaho, sa paaralan, sa negosyo o sa bahay. Maging liwanag kami ng iyong pag-ibig. Huwag mo kaming hayaang lumakad sa dilim ng pagkakawalang layunin. Turuan mo kaming maging sensitibo sa galaw ng iyong espiritu. Turuan mo kaming makinig, maghintay at sumunod. At sa mga oras na kami mapagod, maging alaala ka namin. Sa mga sandali ng katahimikan, ikaw ang nais naming maramdaman. Sa gitna ng ingay, ikaw ang nais naming marinig. Panginoon, hiling namin na ang bawat oras sa araw na ito ay punuin mo ng kahulugan. Huwag mo kaming hayaang lumipas ang araw na ito na hindi ka namin nakadaupang palad. Gusto naming matapos ang araw na ito na mas malapit sa iyo kaysa sa simula. Gusto naming makita ang iyong kamay sa bawat detalye, maranasan ang iyong pangako sa bawat pagkakataon. Aming Ama, hindi man namin alam ang kabuuan ng araw na ito, sapat na alam naming kasama ka namin, at iyon ay sapat na upang magkaroon kami ng lakas ng loob, pananampalataya at kagalakan. Kahit may mga tanong pa sa aming isipan, may kasiguraduhan sa aming puso, dahil ang Diyos ng bukas ay ang Diyos ng ngayon, at ikaw ay tapat kailanman. Sa bawat hakbang ng araw na ito, hawak mo kami. Sa bawat pangyayaring hindi inaasahan, ikaw ang aming sandigan. Sa bawat tagumpay, ikaw ang aming itataas. At ngayon, Panginoon, habang sinasabi namin ang mga salitang ito, hayaan mong ang mga puso naming ito ay mapuno ng pananabik sa iyo. Hayaan mong ang pananampalataya ay muling sumiklab sa mga puso na nanghina. Hayaan mong ang Espiritu Santo ay bumaba at bumalot sa lugar na ito, sa bawat tahanan, sa bawat kwarto, sa bawat tainga na nakakarinig ng panalangin na ito. Hayaan mong sa pamamagitan ng dasal na ito, isang bagong umaga ang magbukas, hindi lang sa oras kundi sa kaluluwa. Ngayon, sa katahimikan ng puso mo, tanggapin ang kapayapaan na mula sa Diyos. Damhin mo ang presensya niya na parang banayad na hangin, ngunit may kapangyarihang lumilikha ng bagong simula. May kasamang liwanag ang bawat salitang iyong binibigkas. May kasamang direksyon dibina ang bawat patak ng biyaya. Huwag kang bibitaw, patuloy kang lumapit. Hindi ka nag-iisa, ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay narito. Kung naramdaman mong kumilos ang Panginoon habang nananalangin tayo, isulat sa comments. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon sa lahat ng gagawin ko. Ay sama mo rin ng isang taong nais mong ipanalangin at sama-sama nating ialay sa Diyos ang araw na ito. At kung nais mong araw-araw ay magsimula sa presensya niya, pindutin mo na ang subscribe. Dahil dito, bawat umaga ay simula ng panibagong tagumpay sa piling ng Diyos. Alam mo ba kung bakit napaka-espesyal ng panahong ito sa harap ng Diyos? Dahil sa gitna ng dami ng ginagawa, sa gitna ng ingay ng mundo, pinili mong huminto, pinili mong makinig, pinili mong lumapit. At kapag pinili mong ihandog ang araw mo sa Diyos, may kapangyarihang gumagalaw na hindi mo man agad makita, pero mararamdaman mo. Katulad ni David, isang batang pastol na tila hindi kapansin-pansin. Tahimik, walang titulo, walang espada, pero merong pananalig na hindi matinag, pananalig na nagmumula sa malalim na relasyon sa Diyos. Hindi siya humarap kay Goliath bilang bayani. Hinarap niya ang higante bilang isang lingkod na puno ng tiwala. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ama para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na sundalo. Akala niya, simpleng utos lang iyon. Pero sa araw na iyon, habang lahat ay takot at walang kumikibo, narinig niya ang panlalait ni Goliath sa Diyos ng Israel. At sa mismong oras na iyon, hindi siya tumigil para mag-isip, kundi tumayo siya sa harap ng takot, sa harap ng duda, sa harap ng imposible, at sumigaw ng pananalig. Sino ang Filisteyong ito na humahamak sa hukbo ng buhay na Diyos?
Wala sa kanyang edad, wala sa kanyang lakas, wala sa kanyang armas. Nasa puso niyang buo ang tiwala. Ang laban ay hindi sa tao, ang laban ay sa Diyos. Habang ang mga sundalo ay nanginginig, si David ay nakatindig. Habang ang iba ay umuurong, siya ay lumalapit. Hindi niya sinabing kaya niyang manalo dahil sa kanyang galing. Ang sinabi niya, ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa leon at oso, ay siya ring magliligtas sa akin mula sa kamay ng Filisteyong ito. 1 Samuel 17:37. Hindi ba't ito ang panalangin nais mo ring sambitin tuwing umaga? Panginoon, iligtas mo ako sa lahat ng hahadlang sa araw kong ito. Panginoon, ikaw ang bahala sa laban ko. Panginoon, gamitin mo ako kahit hindi ako kilala ng mundo. Madalas, sa ating sariling buhay, may kanya-kanya tayong Goliath. May mga sitwasyong sobrang laki, sobrang bigat, sobrang imposible, mga pangarap na tila napakalayo, mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa kinabukasan, mga tanong na paulit-ulit mong dinadala sa panalangin, Panginoon, kailan po? Panginoon, paano po? Pero sa pamamagitan ng kwento ni David, makikita natin, hindi mo kailangang maging malakas sa panlabas para maging tagumpay. Ang kailangan mo, isang pananalig na handang magtiwala kahit hindi nakikita ang resulta. Isang puso na kayang sabihin, Panginoon, hawakan mo ako habang lumalaban ako. Panginoon, isama mo ako sa tagumpay na sa iyo galing. Hindi mo kailangang hintayin na maging handa ka sa lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto bago lumapit. Minsan, ang Diyos ay naghahanap lang ng isang batang may 5 makikinis na bato at pusong buo. Sapagkat kapag inalay mo ang sarili mo, ang kakaunti ay nagiging sapat. Ang maliit ay nagiging makapangyarihan. Dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa mahina. Ang Diyos ang nagbibigay tagumpay sa mga tila talunan. Hindi sa pamamagitan ng espada o sibat na magtatagumpay ang tao, sabi ni David, kundi sa pangalan ng Panginoon. At yan din ang dapat mong bitbitin sa araw mo ngayon. Sa bawat pagharap mo sa hamon ngayong araw, itanong mo sa sarili mo, ano ang Goliath sa buhay ko ngayon? At pagkatapos, ibulong mo sa puso mo, ang Diyos ko ay mas makapangyarihan diyan. Kung si David, isang batang pastol, ay ginamit ng Diyos para ibagsak ang isang dambuhalang mandirigma, paano ka pa kaya na araw-araw ay naglalaan ng oras para makipagtagpo sa Diyos? Na araw-araw ay nag-aalay ng panalangin sa umaga? Na araw-araw ay sumusuko sa Kanya? Napakalaki ng pabor ng Diyos sa mga taong buong pusong nagtitiwala sa Kanya at hindi niya pababayaan ang panalangin mong mula sa puso. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, huwag mong hayaan na ang laki ng problema ang magdikta ng laki ng iyong pananampalataya. Hayaan mong ang laki ng Diyos mo ang magdikta kung paano mo haharapin ang problema mo. Dahil minsan, hindi naman natin kailangang alisin ang Goliath. Minsan kailangan lang nating harapin ito kasama ang Diyos. At siya na Diyos ni David ay siya ring Diyos mo ngayon. Buhay siya, tapat siya, kumikilos siya, hindi siya nahuhuli, hindi siya natutulog. Alam niya ang oras, alam niya ang laban mo, at alam niya kung kailan ibabagsak ang bawat higante sa buhay mo. Manalig ka, magpatuloy ka, magpakatatag ka, magdasal ka araw-araw, ialay mo ang umaga mo, hayaan mong ang kwento ni David ay hindi lang kwento ng Biblia, kundi maging inspirasyon ng araw mo ngayon. Dahil sa dulo ng bawat laban, ang Diyos ang nagbibigay ng panalo. Ang Diyos ang nagtatakda ng tagumpay at ang Diyos ang laging huling salita sa anumang kwento, kahit gaano pa ito kahirap. Kung naramdaman mong may Goliath kang kailangang harapin, isulat sa comments, Panginoon, Ikaw ang aking lakas at tagumpay. Isama mo rin ang pangalan ng taong nais mong ipanalangin ngayong araw upang sama-sama tayong manalangin para sa kanila. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe na upang sa bawat umaga sabay nating masimulan ang araw sa presensya ng Diyos, sa panibagong pag-asa at sa tagumpay na mula sa Kanya. Narito ang susunod na bahagi ng ating pagninilay.
isang mas malalim na paglalakad sa Espiritu, puno ng direksyon divina, pananampalataya at pangako ng Diyos. Habang nakikinig ka, hayaang magsindi ang iyong mata, magsalita ang iyong puso, at maramdaman mo na ang Diyos ay kumikilos sa ngayon. Habang naglalakad si David mula sa lambak papunta sa laban, hindi niya iniwan ang kanyang tungkod. Hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya. Hindi niya iniwan ang kanyang simpleng paniniwala. At sa bawat hakbang niya, ang puso niya ay nakatuon sa Diyos. Gaya nito, sa araw na ito, may 4 na mahahalagang katotohanan na dadalhin mo sa iyong puso. Mga haligi ng tagumpay na nakaugat sa salita ng Diyos, para humantong ang iyong umaga, ang iyong araw sa panalo. Una, ang kapangyarihan ng pagsusuko. Kapag ibinaba mo ang kontrol sa sarili mong mga plano, tumataas ang Diyos sa ibabaw ng lahat. Kapag sinabi mong, Panginoon, hawak mo ang araw ko, lumilitaw ang kapayapaan na hindi mo masabi. Kapag inihagis mo ang takot, inihagis mo ang alinlangan, ang Diyos ang siyang tutugon. Hindi mo kailangang ikubli ang iyong kahinaan dahil sa kahinaan mo, ang kanyang lakas ay tumutunog. Ang pagsusuko mo ngayon ay hindi kahinaan. Ito ay hagdan patungo sa kabuuang tagumpay. Pangalawa, ang pananampalataya bago ang nakikita. Hindi mo pa nakikita ang bukas, hindi mo pa nakikita ang resulta, pero ang Diyos ay gumagana sa hindi nakikita. Sa paniniwala mong may direksyon divina, kahit hindi malinaw ang daan, may ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa bawat falakumigo, Senyor, mong taimtim, may tugon doon sa lupa at sa langit. Sa araw na ito mong itinataas ang puso mo, binibigay mong pagkakataon ng Diyos na gumawa ng mahimalang bagay. Tandaan mo, hindi kailangan makita mo ngayon para maniwala ka. Sapat na ang katotohanan na ang Diyos ay tapat sa bawat pangako. Pangatlo, ang kapangyarihan ng pasasalamat sa umaga. Habang lumiliwanag ang araw, bago magising ang ingay ng mundo, magsimula ka na sa pag-alaala ng kabutihan ng Diyos. Habang nagpapasalamat ka sa simpleng bagay, sa hininga, sa liwanag, sa pagkakataon na muling mabuhay, sa pag-ibig na hindi kumukupas. Iyon ang sandali na binubuksan mo ang pintuan ng himala. Ang pasasalamat mo ay nagiging awit ng iyong kaluluwa, nagiging magnet para sa biyayang hindi inaasahan. Kapag sinabi mong, "Salamat Panginoon," hindi mo lang tinatapos ang pag-asa, sinisimulan mo ang iyong katalastasang pananampalataya. Pang-apat, ang katapusan ay simula rin, simula ng bagong kabanata. Kapag natapos ang laban, hindi ito wakas, kundi bagong pagkakataon. Kapag natapos mo ang pananalangin mo ngayong umaga, hindi ito pagtatapos ng day, kundi simula ng tugon mula sa langit. Sa pagtatapos ng bawat pagdurusa, ang larawan ng tagumpay mo ay higit na maliwanag. Sa pagtatapos ng mga tanong, ang mga sagot ay unti-unting lilitaw. Sa pagtatapos ng kawalan ng direksyon, maramdaman mong may landas na itinakda. Ang Diyos na gumawa ng liwanag, gumawa ng bagong daan, at kapag hingin mo yun ngayon, ipapakita niya. Habang iniisip mo ang mga haligi ng pagsusuko, pananampalataya, pasasalamat at bagong simula, itanong mo sa sarili, ano ang hakbang kong gagawin ngayong umaga? Ano ang mismong bato kong ihuhulog, hindi lang basta isang aksyon, kundi isang misyon ng pananampalataya? Saan mo ilalagay ang iyong tiwala kung hindi sa nakikita, kundi sa Diyos na hindi nagsisinungaling? Hayaang magsimula ang sumaraming kwento ngayon sa buhay mo, mga kwento ng pagpapala, mga kwento ng kapangyarihan, mga kwento ng pagbabago. Hindi na sapat ang mangarap lang, panahon na para maniwala, para lumakad, para makakita ng aktwal na tugon. Dahil ang Diyos ay hindi lang nangangako, siya ay pinatutunayan sa lupa at sa langit, sa iyong puso at sa iyong buhay. Ngayon, habang nakikinig ka, damhin mong dahan-dahan lumalapit ang kanyang kumpas sa bawat desisyon mo, ang kanyang tinig sa bawat pag-aalinlangan, ang kanyang kamay sa bawat pangamba.
Hayaang ang iyong kaluluwa ay magsindi ng pag-asa. Hayaang ang bawat isa sa apat na haliging ito ay maging matibay mong sandigan habang tinatahak mo ang araw na ito. Dahil sa sandaling ikaw ay humakbang sa pananampalataya, ang direksyong tugon mula sa Diyos ay magbubukas. Hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil pinili mong sumunod. Kung ngayon ay may nasabing mensahe sa puso mo, isulat mo sa comments. Panginoon, ngayon ang araw ko sa iyong mga kamay. Di kung meron kang taong gustong samahan sa panalangin, banggitin ang kanilang pangalan upang sabay nating ialay ang tagumpay na galing sa Diyos. At kung nakikita mong mahalaga sa iyo ang direksyon divina, ang orasyon da manha, ang salita ng Diyos, mag-subscribe ka na ngayon para sa bawat araw ay may bagong salita, may bagong pangako, may bagong tagumpay. At habang ipinagkakatiwala mo ang araw mo sa mga kamay ng Diyos, mapapansin mong unti-unting may binabago sa iyong kalooban. Hindi man agad-agad ang mga resulta sa panlabas, pero sa loob mo, may kapayapaang lumalalim, may panibagong lakas na sumisibol, may direksyon divina na tahimik pero malinaw. Ang mga hakbang mo ay hindi na basta-basta. Ang mga desisyon mo ay hindi na nagmumula sa gulo, kundi sa presensya ng Diyos na gumagabay sa bawat detalye ng iyong buhay. Ito ang kapangyarihan ng araw na inialay. Kapag isinuko mo ang kabuuan ng oras mo, hindi mo lang basta hinayaang mangyari ang araw, pinili mong pagharian ito ng Diyos. Kaya't kung may pagsubok man na dumating, hindi ka basta matitinag, hindi dahil malakas ka, kundi dahil matibay ang pundasyon mo. Matibay ang pagkakaugat mo sa panalangin. Sa bawat "Fala conmigo, Senyor" mo, may tugon sa langit. Sa bawat panimulang tahimik ng umaga mo, may paggalaw sa espiritual. Sa bawat salitang binigkas mo sa pananalig, may resulta sa himpapawid. At ito'y hindi ilusyon, ito'y katotohanang sinusuportahan ng salita ng Diyos. Tingnan mo kung paano gumagalaw ang Panginoon sa mga taong tapat na naglalakad kasama niya. Hindi sila ligtas sa unos, pero hindi rin sila nauubos. Hindi sila palaging nasa taas, pero kahit nasa baba, may pag-asa pa rin. Dahil alam nilang ang Diyos ang nagsisimula ng araw nila at siya rin ang magtatapos nito na may layunin. Kaya kahit may pagod, may sigla. Kahit may luha, may kasamang pag-asa. Kahit may pagkabigo, may pagtindig. Dahil sa panahong lahat ay hindi sigurado, ang mga anak ng Diyos ay may tiwala sa direksyon divina na ibinubulong ng panalangin. Sa tuwing bumabanggit ka ng salmo, sa tuwing sinasambit mo ang salita ng Diyos, parang may hangin na bumabalot sa paligid mo. Isipin mong ang bawat panalangin ay tinutugtog sa langit, isang awit na tumatama sa puso ng Ama. Hindi mo man naririnig agad ang sagot, pero naroon ang kilos. Naroon ang kilos sa mga desisyon mo, sa mga taong makakasalamuha mo, sa mga pintuang bubuksan o isasara niya. Kapag ang araw mo ay pinuno ng Diyos, hindi ito sayang, hindi ito simpleng araw lang. Isa itong sagradong hakbang patungo sa mga pangakong iniukit niya para sa iyo. At dito mo rin makikita ang kaibahan ng taong may panalangin. Hindi sila madaling masiraan ng loob. Hindi sila mabilis magdesisyon nang wala sa puso. Hindi sila nauubusan ng direksyon kahit maraming tanong. Sapagkat ang panalangin ay nagiging ilaw nila. Ang presensya ng Diyos ay nagiging payapa nilang tahanan. Kaya kapag may mga plano kang hindi pa rin natutupad, huwag kang mabahala. Baka ang sagot ng Diyos ay hindi, kundi hindi pa ngayon. Baka may pinapanday siya sa likod ng katahimikan. Baka may tinutuwid siyang daan na hindi mo pa nakikita. Baka pinoprotektahan ka pala niya sa isang bagay na hindi para sa iyo. Ang Diyos ay hindi palaging sumasagot sa paraan na gusto natin. Pero siya ay laging tumutugon sa paraang makabubuti sa atin. At sa tuwing lumalapit ka sa Kanya sa orasyon da manha, hindi mo lang siya tinatawagan, binubuksan mo ang langit para sa araw mong puno ng pabor. Kaya huwag kang tumigil, magpatuloy ka.
Kahit pakiramdam mo ay parang wala namang nangyayari. Dahil sa panahong tahimik, mas matindi ang kilos ng Diyos. Sa panahong walang sagot, mas malapit siya. Sa panahong ikaw lang ang nakikinig, siya ang bumubulong. At ang bulong niya, sapat na para bigyan ka ng direksyon divina. Tandaan mo, ang Diyos ay Diyos ng simula at Diyos ng tagumpay. Hindi siya nagsisimula ng isang bagay na hindi niya kayang tapusin. Kung nilagay ka niya sa laban, may dahilan. Kung sinimulan niya ang pagpapala, may katapusan itong may bunga. Hindi mo kailangang makita lahat, kailangan mo lang magtiwala. Ang tagumpay ay hindi palaging ingay. Minsan, ito ay kapayapaang hindi magulo, pananampalatayang hindi nagsisigaw at direksyon na dumadaloy gaya ng ilog. Kapag nakasanayan mong ialay ang araw mo sa Diyos, makikita mong hindi mo na ito maihahalin tulad sa dati. Nagbabago ang pananaw mo, lumalalim ang paningin mo sa maliliit na himala. Nagsisimula kang magpasalamat kahit sa mga bagay na dati mong ipinagkibit-balikat lang. At higit sa lahat, mas nagiging malinaw sa iyo na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagkamit ng layunin, kundi sa bawat araw na kasama mo ang Diyos. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa resulta. Ito ay nasa pagkakaroon ng katiyakan sa gitna ng proseso. At ito ang dalang biyaya ng panalangin tuwing umaga. Hindi mo man agad makita, pero unti-unti mong mararanasan. Isang araw, mapapansin mong mas tahimik ka na sa loob, mas kalmado, mas may direksyon, mas may kumpiyansa, hindi sa sarili kundi sa Panginoon. At kapag narating mo ang puntong iyon, masasabi mong, ito ang bunga ng panalangin hindi tumigil. Ito ang resulta ng araw-araw kong pakikipagtagpo sa Diyos. Kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, isulat mo sa comments, Panginoon, salamat sa gabay mo sa araw na ito. Sabihin mo rin kung ano ang pinaka-desire ng puso mo ngayong araw para sabay-sabay nating ipanalangin. At kung gusto mong ipagpatuloy ang lakas, inspirasyon at panalangin tuwing umaga, huwag mong kalimutan mag-subscribe dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa isang araw, kundi para sa bawat umaga ng bagong buhay. Naririto ka ngayon sa punto ng iyong paglalakbay kung saan ang salita ng Diyos ay hindi na lamang himig sa hangin, kundi katotohanan sa lupa. Ang araw na iyong inalay mula sa unang paghinga hanggang sa huling hakbang ay hindi magiging wala. Ang bawat salita mong sinambit, "Fala kumigo, Senyor, oração da manhã ko sa iyo," lahat ay may tugon. Hindi hihinto ang Diyos sa mga himig ng iyong pananalig dahil nasa puso mo na ang kumpas ng kanyang presensya. At sa pagtatapos ng araw na ito, hindi mo lang matatapos ito. Mararanasan mong may pagbabago, may kilusan, may sagot. May mga pagkakataon na pakiramdam mo'y parang ang gabi ay bumalot na wala ng liwanag na makikita, pero paghawak mo sa tinig ng Diyos, may sinag ng pag-asa na sisilip. Pag-isipan mo, mga pangakong hindi pa mo nakikita, mga himalang hindi pa mo naramdaman, ngunit sila'y nakahanda. Tulad ni David, hindi niya nakita ang tagumpay bago niya ihagis ang bato. Hindi niya nakita ang senyales ng pagkatalo ng higante bago ito bumagsak, ngunit nanalig siya. At ang Diyos na kasama niya sa gitna ng laban, Diyos din na kinausap mo ngayon sa oração da manhã. Siya ang magtatapos ng laban mo ng may tagumpay. Sa pagtatapos ng araw, huwag mong hayaang mawala ang mga biyayang murang kasalukuyan. Huwag mong sayangin ang presensyang dumampi sa puso mo buong umaga. Huwag mong bitawan ang pananampalatayang nagsimula sa simpleng salita, "Panginoon, gamitin ako ngayon." Sapagkat ang pananalig mong iyon ay siguro na daan sa direksyon divina. Kahit hindi ka pa nakikita ng mundo, nakikita ka ng Diyos. Kahit hindi pa naarok ang resulta, nakatalikod ang Diyos sa iyong panalangin, nakahawak sa iyong kamay. Kahit hindi pa dumarating ang malinaw na sagot, dumarating ang tiyaga, dumarating ang pag-asa, dumarating ang katiyakan. At kapag dumaloy na ang katiyakan sa puso mo, hindi mo na matatakasan ang katiyakan na yun. Habang tumataas ang gabi, mas maliwanag ang panalangin mo.
Habang gumagalaw ang hangin, mas maramdaman mong kumikilos ang Espiritu Santo. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang maramdaman lahat agad-agad. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa presensya niya, umasa, maniwala, ipagpatuloy ang mga salita ng pananampalataya. Dahil sa katapusan ay hindi laging dali ang daan, pero lagi itong patungo sa tagumpay. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo, tapusin niya. Filipos 2:6. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pag-asa, panalo, pangako, siya ring gagawa ng paraan para makita mong totoo ang bawat pangako niya. Hindi mo man makita lahat ngayon, ngunit may mga senyales na sisilip mula sa mga maliliit na pagpapala, mula sa mga tao na pinagpapala mo, mula sa mga bukas na pinto, mula sa puso mong lumalakas. Ngayong gabi kung titigil ka sandali, sisilipin mong muli ang araw mo at sasabihin mong hindi naman naging wala. May mga tawa, may mga luha, may mga tanong, may sagot, may galak, may pag-ibig, may presensya, may kapangyarihan ng panalangin na gumapang sa lupa ng Espiritu, may direksyon divina na humihila pataas, may pangakong Diyos na hindi nagbubulag-bulagan. Kung pakiramdam mong mahina ka ngayon, hayaang ang pangakong ito ang pilitin mong yakapin. Ang aking tagumpay ay kasama ng Diyos. Hayaang ito ang maging hudyat ng bagong kapangyarihan sa buhay mo. Huwag mong hayaan ang takot na humarang sa iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang ang duda ay manahan sa puso mo, sapagkat may boses ng Diyos na gustong magsalita. May kamay ng Diyos na gustong magtabon sa iyo. May pagpapala ng Diyos na nakahanda para sa iyo. At ngayong wakasan natin ang araw na ito sa pananampalataya, magbuklod tayo sa katotohanan na hindi magwawakas ang iyong kwento dito. Hindi ito tapos. May bukas na bagong salita, may bukas na bagong himala, may bukas na bagong ipinangako. At habang pinapanood mo ang huling bahagi ng video na ito, damhin mo na parang tinig ng Diyos ay humihiling. Lakasan mo ang pananampalataya mo. Paninindigan mo ang pangako mo. Ipahayag mo na ang araw mong ito ay panalo dahil inalay mo ito, dahil sinino mo ito, dahil nagtiwala ka, dahil nagdasal ka. Sabihin mo sa comments, Panginoon, aking tagumpay ay dahil sa iyo. Ilahad mo rin kung saang bahagi ng buhay mo nais makita ang sagot niya, trabaho, pamilya, kalusugan o puso mong pananampalataya para sama-sama nating ipanalangin. At kung gusto mong makasaksi ng mga susunod pang himala, mga bagong pangako, mga bagong direktor divina, pindutin mong subscribe at i-click mong panoorin ang video na makikita mo sa screen ngayon para lalo kang matibay sa iyong pananampalataya. Lalo kang lumapit sa Diyos, lalo mong maramdaman ang pag-asa, lalo mong makita ang tagumpay.